May napaghihirap, pag-alagala sa hangin at ulan. Sinong makakabatid sa pagdurusa niya? Sa mapagkumbabang katawan, siya'y matyagang gumagawa. Ngunit pag-ibig ng tao'y mahirap makamit. Binigkas na niyang mga salitang di mabilang, upang tao'y iligtas, siya'y nagpapagal at nagdurugo ng ilang dekada. Puso't pag-ibig ng Diyos, tao'y kailan to mauunawaan, upang mapaginhawa nila ang Diyos. Nilulupig ng mga salita ng Diyos ang puso ko. Matatag kong susundan ang Diyos hanggang sa wakas, at mangangako ng katapatan hanggat ako'y may natitira pang hininga. Hanggat ako'y may natitira pang hininga. Sa mga salita ng Diyos na uunawaan kong katotohanan, at alam kung paano maging tao. Sa mga salita ng Diyos, kita ko ang lahat ng bagay. Katotohanan lang ang pinakamahalaga. Gano man katinding pagsubok, nais ko lang matamong katotohanan. Pag-ibig sa Diyos ang pinakamakabuluhan. Tungkulin ko'y tapat kong tutuparin, at huling pagdurusa'y titiisin, upang magpatotoo sa Diyos at siya'y luwalhatiin. Puso ko'y inaalay ko sa Diyos. Nais ko lang na suklian ang pag-ibig niya. Mga salita niya'y dinadalisay ako. Pag-ibig ko sa Diyos ay di magbabago. Pag-ibig ko sa Diyos ay di magbabago. Puso ko'y inaalay ko sa Diyos. Nais ko lang na suklian ang pag-ibig niya. Mga salita niya'y dinadalisay ako. Pag-ibig ko sa Diyos ay di magbabago. Pag-ibig ko sa Diyos ay di magbabago. Katawan ng tao'y kay Satanas, suwail na pagkarungis, marumi. Layaw nito ay siyang nasa ng tao, kaya Diyos kinasusuklaman ito. Pag-iwinaksi mo, katiwalian ng laman, matatamo mo ay kaligtasan sa dumi ni Satanas. Diyos ay di mo maipapamalas, ni matatanggap pamana niya. Kapag perpekto ka na, magiging banal ka,
at nakalulugod sa Kanya. Kapag winaksi ng tao ang dumi ni Satanas, ang Diyos sila ay ililigtas. Kapag di nila iwinaksi dumi at katiwalian, napapailalim pa rin sila kay Satanas. Pag iwinaksi mo, katiwalian ng laman, matatamo mo ay kaligtasan. Sa dumi ni Satanas, Diyos ay di mo maipapamalas, ni matatanggap pamana niya. Kapag perfecto ka na, magiging banal ka at nakalulugod sa Kanya. Sa mga panlilinlang ni Satanas, palalayain ka ng pagliligtas. Gawain ng Diyos, iligtas ang mga tao. Pag iwinaksi mo, katiwalian ng laman, matatamo mo ay kaligtasan. Sa dumi ni Satanas, Diyos ay di mo maipapamalas, di matatanggap pamana niya. Kapag perfecto ka na, magiging banal ka at nakalulugod sa Kanya. O Diyos, di ko hinihiling sa iba na tratuhin ako ng maayos o pagtiisan, ni maintindihan nila ako o sang-ayunan nila ako. Tanging hiling ko lang ay ibigin ka sa puso ko ng may malinis na budhi, at mapalagay ang puso ko. Nais ko lang kumilos ayon sa pag-ibig ng puso ko sa iyo. Hinihiling ko lang na paglingkuran ka ng may tunay na puso't katotohanan. Walang ibang hiling kundi gawin ang kalooban mo habang nabubuhay, at gawin lahat ng ginagawa ko ayon sa
kalooban mo. Di ko hinihiling na purihin ng iba o tingalain nila ako. Hiling ko lang mula sa puso na mapalugod kita. At hiling ko lang na maisagawa ko ang katotohanan, nang sa gayon ay mabigyan kita ng kasiyahan. Nais ko lang kumilos ayon sa pag-ibig ng puso ko sa iyo. Hinihiling ko lang na paglingkuran ka ng may tunay na puso't katotohanan. Walang ibang hiling kundi gawin ang kalooban mo habang nabubuhay, at gawin lahat ng ginagawa ko ayon sa kalooban mo. Ginagampanan kong tungkulin ng tapat, at bagamat ako'y hangal at mababang kakayahan, alam na alam kong kaibig-ibig ka, at handa akong ilaan sa iyo ang lahat sa akin. Nais ko lang kumilos ayon sa pag-ibig ng puso ko sa iyo. Hinihiling ko lang na paglingkuran ka ng may tunay na puso't katotohanan. Walang ibang hiling kundi gawin ang kalooban mo habang nabubuhay, at gawin lahat ng ginagawa ko ayon sa kalooban mo. O Diyos, ika'y aalalahanin ko kahit kailan, kahit saan, at kahit kailan, kahit saan. Nais kang ibigin, ngunit tayog ko'y sadyang kay liit. Ako'y mahina't pag-ibig ko'y may hangganan. Katapatan ko sa iyo'y kakarampot. Kumpara sa pag-ibig mo, ako'y di nararapat mabuhay. Hiling ko lang na buhay ko'y may kabuluhan, na di ko lamang masuklian ang iyong pag-ibig, kundi mailaan ko sa iyo lahat ng mayroon ako. Kung ika'y mabibigyang kasiyahan ko, di nahihiling ng higit pat, ako magiging payapa. Bagamat ngayon ako'y mahina't walang lakas, di ko lilimutin ang iyong pag-ibig o mga payo.
Paano gagawin lahat ng makakaya sa sitwasyong to? Bigyan mo ako ng lakas at tiwala para taglayin ko ang dalisay na pag-ibig at ilaan sa iyo lahat ng mayroon ako. Di ko lang masusuklian ang pag-ibig mo, kundi mas kakayanin kong danasin lahat ng iyong pagkastigo, mga pagsubok at paghatol, at lahat ng iyong mga sumpa, gaano man to katindi. Kilala kita dahil sa iyong paghatol, pagkastigo't pag-ibig. Ngunit ramdam kong ako'y walang kakayahang tuparin ang pag-ibig mo, dahil kay dakila mo. Paano maibibigay lahat ng mayroon ako sa lumikha? Tao'y may tayog ng isang musmos, konsensya niya'y mahina, at tanging magagawa ko lamang ay suklian ang pag-ibig mo. Di alam kung paano tutugunan ang iyong mga hangarin. Hangad ko lang na magawang aking makakaya't maibigay sa iyo lahat ng mayroon ako. Anuman ang iyong paghatol at pagkastigo, anuman ang iyong igawad sa akin, sa kabila ng maaari mong alisin, naway palayain mo ako sa kahit katiting na hinaing. Malimit akong dumaraing sa iyong pagkastigo't paghatol sa akin. Di ko natupad iyong mga kahilingan, di nakamit ang pagiging dalisay. Pilit lang ang aking naging tugon sa iyong pag-ibig, at sa sandaling ito ako'y higit pang namuhi sa aking sarili. Dapat makontento na suklian ang pag-ibig mo, gamit ang konsensya at gantihan ang pag-ibig. Ito'y dahil ang isip ko'y lubhang tiwali, at di kita makita bilang ang lumikha. Dahil di pa rin ako karapat dapat na umibig sa iyo, dapat kong makamit ang kakayahang maglaan ng lahat ng mayroon ako sa iyo, na gagawin ko ng maluwag sa kalooban. Dapat malaman ko lahat ng iyong nagawa at walang pagpipilian. Dapat mamasdan ang iyong pag-ibig at makapagbigay papuri. Purihin ang iyong banal na pangalan para mabigyan ka ng kaluwalhatian. Ako'y handang manindigan para sa iyo sa patotoong ito. Ang panalangin na isa sa mga paraan kung paano nakikipagtulungan ang tao sa Diyos, upang tumawag sa Kanyang Espiritu at maantig ng Diyos. Kung mas higit kang manalangin, mas lalo kang maaantig, maliliwanagan at magiging matatag. Ang gayong mga tao'y maaaring gawing perpekto
sa lalong madaling panahon. Kung masigit kang manalangin, mas lalo kang maaantig, maliliwanagan at magiging matatag. Ang gayong mga tao'y maaaring gawing perpekto sa lalong madaling panahon. Kaya ang mga hindi nananalangin ay patay na walang espiritu. Hindi sila maaaring maantig ng Diyos, hindi masusunod ang gawain ng Diyos. Ang mga taong hindi nananalangin ay mawawala ng normal na espiritual na buhay. May sirang relasyon sa Diyos, hindi niya sila sasangayunan. Ang mga taong hindi nananalangin ay mawawala ng normal na espiritual na buhay. May sirang relasyon sa Diyos, hindi niya sila sasangayunan. Mas higit kang manalangin, mas lalo kang maaantig, maliliwanagan at magiging matatag. Ang gayong mga tao'y maaaring gawing perpekto sa lalong madaling panahon. Kung mas higit kang manalangin, mas lalo kang maaantig, maliliwanagan at magiging matatag. Ang gayong mga tao'y maaaring gawing perpekto sa lalong madaling panahon. Kung masikit kang manalangin, mas lalo kang maaantig, maliliwanagan at magiging matatag. Ang gayong mga tao'y maaaring gawing perpekto sa lalong madaling panahon. Libo-libong taon at dumaan sa ilang kapanahunan upang makumpletong pamamahalang dinisenyo niya, maligtas ang sangkatauhan. Di niya nais makita kapag ang mga tao na nililigtas niya, nilalabanan siya. Lalo na ang ipagkalulo ng mga nagtamasa ng biyaya niya. Paglaban sa Diyos ay humahantong sa kaparusahan, walang makakatakas dito. Ito'y disposisyon ng Diyos, pangunahing paraan upang kasama ay harapin parusa ang dulo ng paglapastangan at pagtataksil sa Diyos. Noon pa man, ngayon at sa hinaharap, ito'y walang hanggang katotohanan. Lahat ng kanyang ginagawa ay para iligtas ang maraming tao, makamit ang maraming taong nakakaunawa. Sa kalooban niya nang sila'y makapasok sa kaharian at tamasahin ang mga pangako niya. Kaya ang paglaban sa kanya
sa mga lumalaban sa Kanya. Anong pagpipilian mayroon ang mga taong yaon kaysa tanggapin ang Kanyang kaparusahan? Paglaban sa Diyos ay humahantong sa kaparusahan. Walang makakatakas dito. Ito'y disposisyon ng Diyos, pangunahing paraan upang kasama ay harapin parusa ang dulo ng paglapastangan at pagtataksil sa Diyos. Noon pa man, ngayon at sa hinaharap, ito'y walang hanggang katotohanan. Sinusundan ng Biblia ang kasaysayan ng tao. Tinuturing nila tong Diyos hanggang sa puntong ipinapalit sa Diyos ang Biblia sa mga huling araw. Kinapuputan ito ng Diyos. Sa libreng oras niya kailangang linawin niya ang kwento at pinagmulan ng Biblia. Kundi ito'y papalit sa Diyos sa puso ng tao. Gamit ito'y isusumpat, susukatin ang Diyos. Ang katotohanan naisabit sa inyo ng Diyos. Walang teorya o katunayan ng papalit sa gawa't salita niya. Walang papalit sa lugar ng Diyos. Ang tao'y di kailanman makakaharap sa Diyos kung di tatakwil lambat ng Biblia. Dapat linisin ang puso sa maaaring pumalit sa Kanya. Itong paraan na siya'y nasisiyahan, bagamat pinaliliwanag lang ng Diyos ang Biblia rito. Huwag limuting maraming ibang bagay na maling sinasamba ng sangkatauhan. Di sinasambang lahat ng mula sa Diyos. Ang katotohanang naisabit sa inyo ng Diyos. Walang teorya o katunayan ng papalit sa gawa't salita niya. Walang papalit sa lugar ng Diyos. Ang Biblia ay halimbawang ginagamit ng Diyos. Paalaalang di piliin ng maling landas. Di muling mahulog sa kasukdulan at kalituhan habang naniniwala, tinatanggap salita ng Diyos. Ang katotohanang naisabit sa inyo ng Diyos. Walang teorya o katunayan ng papalit sa gawa't salita niya. Walang papalit sa lugar ng Diyos. Walang papalit sa lugar ng Diyos. Gaano kahalaga ang pagliligtas ng Diyos.
higit na mahalaga kaysa sa anumang bagay. Ginagawa niyang lahat para sa tao nang may plano't kalooban, di lang sa mga kaisipan at salita. O ang pagliligtas ng Diyos ay mahalaga kapwa sa tao't sa Kanya. Gaano kaabala ang Diyos ang pagsisikap na ginugugol niya. Namamahala siya sa gawain niya sa lahat ng bagay at tao. Di pa to na isagawa noon, nagbayad siya ng malaking halaga. Sa gawain niya, unti-unting inihahayag ng Diyos sa tao. Kung ano siya't anong mayroon siya, ang halagang binayaran na niya. Karunungan, kapangyarihan, disposisyon niya. Gano'n man kahirap ang gawain, ano man ang mga hadlang, gano'n man kahina kasuwain ang tao, walang makakapigil sa Diyos, walang mahirap. Walang mahirap para sa Kanya. Gaano kalapit ang Diyos, gaano katalik para sa yaong pinipili niyang pamahalaan at iligtas. Sa sinukob na ito, sino pa ang nagkaroon ng gayon katalik na relasyon sa Diyos? Sa puso niya, sila ang pinakamahalaga at pinahahalagahan niya higit sa lahat. Paano nila sinasaktan at sinusuway ang Diyos kahit nagbayad na siya ng malaki para sa kanila? Walang pagod na gumagawang Diyos, walang reklamo o pagsisisi. Batid na balang araw tao'y maaantig ng mga salita niya. Sila'y magigising sa tawag niya, makikilalang siya ang Panginoon ng lahat, magbabalik sa piling niya. Gano'n man kahirap ang gawain, ano man ang mga hadlang, gano'n man kahina kasuwain ang tao, walang makakapigil sa Diyos, walang mahirap. Walang mahirap para sa Kanya.